Dito ay pinag-uusapan tong confidential kanina no sa 12-day ng impeachment trial. May mga Opo. tanong, pag confidential ba kailangan ba ilahad yan at kailangan kompleto mga dokumento, kailangan very itemized? Ano bang punto de vista mo dito, attorney? Well, actually, malinaw din naman yung batas patungkol sa pag-audit ng mga gastusin ng confidential funds. May Mm-mm. mga documentary requirements din naman talaga. Kaya lang yung mga pangalan halimbawa ng tao, Yeah. hindi naman inaasahan yan na ipapangalanan mo talaga. Kasi Mm-mm. nga, the reason why tinatawag na confidential funds yan, they are supposedly earmarked for activities na dapat medyo tago, hindi ba? Oho. Pero pagka kinakailangan, technically, pero parang sealed envelope na yung mga tao na yan, tunay na pagkakakilanlan ay ando doon. Mm-mm. Hindi ba? So, hindi naman yan dapat talagang binubuksan. Actually, hindi masyadong ma-issue naman yung confidential fund. Nagkaroon lang talaga ng issue precisely because we have this impeachment. Mm-mm. Pero I remember, in fact, during ng time ng dating ombudsman, natanong sa kanya yan during budget deliberations. Oho. Kasi may confidential funds din ang ombudsman. At ganun din yung paliwanag niya, no? Sinasabi niya na Sino to, attorney? Si na Samuel dapat Martires, sa no? degree of anonymity. Samuel Opo. Martires, tama, no? Si Samuel Martires, I distinctly remember, Yeah. yun din yung binabanggit niya. Kaya nga, ang sabi niya, kung gusto niyo, di tanggapin niyo na lang yung aming confidential Yes. funds, ano? Mm-mm. Kesa tatanungin niyo kami. But let me be honest about it, yung circular na inisyo naman kasi ng Commission on Audit also allows for auditing Mm-mm. of this fund because they should actually be liquidated. They should be Oo. presented with the necessary papers and documents that could reflect how these funds are actually expended. Mhm. Yung ginawa kanina noong witness, as an auditor na siyang nag-audit, may personal knowledge siya as regards the documents and papers submitted for purpose of audit. Ibig Mhm. sabihin, ang matetestify niya lang ano yung mga dokumentong sinabmit, Yeah. sa mga dokumentong ito ano ang kulang, sa mga dokumentong ito ano ang tama. So at the end of the day, his expertise will only be limited to the fact na may irregularity, for example, sa mga papeles. Mhm. But whether or not they were actually expended properly is another issue. Mhm. Just because those documents are irregular does not necessarily mean automatically sasabihin mo may corruption or napunta yun sa bulsa, halimbawa ni Vice President. Mhm. Because ang tingin ko, walang kakayanan ng prosecution na patunayan yan precisely because Yeah. I think wala silang enough witnesses na merong personal knowledge how these funds were actually disbursed. Ngayon. The only thing they could do at best is to point to the irregularity. Mhm. At yung irregularity naman yan, hindi naman yan bago. Pag pumunta ka ng COA, kadalasan kapag ino-audit ang mga papeles at dokumento, palagi naman may pagkukulang. Kasi ako matagal din akong nag-practice ng litigation dyan. Opo. Naalala ko, may estudyante pa nga ako dati dyan sa COA. Oho. Kasi meron isa kong kliyente na governor at that time. Mhm. Sabi niya nga sa akin, sir, kung magiging mahigpit tayo mula Apari hanggang Hulo, di ba, lahat ng mga governor, lahat Yes. ng mga Chief Executive. LGUs, Mhm. may problema talaga sila Tama. pagdating talaga dito sa paggastos ng mga pondo kasi hindi malinaw yung, hindi pasado, kumbaga, Mm-mm. sa pag-audit talagang it takes time. Mhm. So, ang ibig ko lang sabihin, ang point ko lang, ang kaya lang gawin ng prosecution the way I see it, is to establish yung certain irregularities in terms of documentary requirements. Mhm. But whether or not ginastos talaga or hindi, is really something else. Kaya kung totoo yung sinasabi ni Attorney Michael Poa Mhm. na maipapaliwanag nila, hindi ba sabi niya, when the time comes, Yes. kapag depensa ang nagpresenta, mapapatunayan nila, Mhm. that definitely is a different ball game. Tandaan natin, ang impeachment ay optics lang yan. Oho. Ibig ko sabihin, yung tingin ng taong bayan, pag napaliwanag nila talaga na Mhm. may napaggastusan at hindi naman napunta sa bulsa halimbawa ni Vice President, Mhm. definitely malaki ang impact nun. But on the other hand, kung hindi nila maipapaliwanag kahit papaano, mahihirapan sila kasi ang ginagawa ng prosecution ngayon, maglagay ng mga red flags. Mhm. Di ba? Nakita nyo to, kulang Yeah. So baka may mali. So yun ang nangyayari lang dito sa impeachment na ito. So ibig sabihin sa level ni Attorney Roderick Wamil ay hindi niya sakop yung pagsabi na
itong confidential funds ng OVP at ng DepEd ay illegally used. Hindi niya pwede sabihin yun. Wala siyang personal knowledge Kayo, yun. Hindi naman niya tama. alam kung paano talaga Oo, nagamit eh. What he could simply testify on is the fact that based on the audit conducted, Mhm. there are certain irregularities that attended the submission of the document. Oho. That's the only thing he could say, hindi ba? Oho. Alam mo kasi sa totoo lang, usually, ang dapat na pinipresent nila dyan, yung head mismo ng COA. Ayun. Kasi yung head ng COA, Tama. mas malalim yung pagkaalam niya. Tama. Hindi ba? Kasi si attorney, ang pwede niya lang i-present, yung kanyang personal knowledge, yung nag-conduct level siya ng lang niya. audit. In Mhm. fact, sinabi niya ron, mula pa sa time ni Binay, hanggang time Oo. ni, hindi ba? Ni Robredo. Kapag siya na daw ang nag-audit Mm-mm. na. And that's the only thing he can even talk about. Tama. But whether or not merong talagang corruption doon is already something that's beyond him. Tama. Kaya lang, ang ginagawa ng prosecution kasi, by highlighting, na halimbawa, si Mary Piatos, hindi Mm-mm. natin kilala kung sino to. Yung mga ganun. Yung statements Oo. like those would give the impression na, ay, baka yung pera binulsa nila kasi hindi natin kilala kung sino tong mga tao na to. Oo nga, oo nga. Tapos kulang yung mga dokumento. Oho. Sa totoo lang, medyo it raises some issues, di ba? Kung ikaw ay nag-iisip na tao, teka nga muna, bakit hindi ko kilala ito? Mhm. But that is not enough. Antayin natin yung defense. Baka kasi maipakita ng defense kung sino talaga yung mga tao na yon Oho. o may paliwanag sila, then definitely that would become a different story. Oho. Pero bilang ay state auditor, hindi ka pwede, kunyari, kung dumating man ang mga dokumentong hinihingi mo o yung inaasahan mo sa gagawin pong liquidation dito sa confidential funds, hindi mo rin pwedeng sabihin na, ito pa lang si Mary Grace Piatos ay ito pala yon, ganon. Hindi sila pwede doon. Hindi sila pwede magbanggit. May batas yun, di ba? Ang nire-require lang nila. Oho. Ang nire-require lang nila would be as soon as those names are submitted, Oho. yung mga pangalan na ito nakalagay sa sealed envelope and they're not even at liberty to open that up. Ayun, oho. Kasi di ba, ang purpose lang niyaan is that in the event na magkakaroon ng problema, at Oho. least may patunay na yung mga taong ito ay totoo. Oho. Kasi because malinaw kasi yung batas na iniba natin yung treatment nitong confidential funds Mhm. precisely because the term itself would suggest it's confidential. Di Tama, ba? tama. Oho. Di sana ordinaryong pondo na lamang ito. Mhm. Hindi ba? Kaya itong mga confidential funds, nakarely ito mainly sa sertifikasyon na limbawa ng principal na ito ay ginamit sa tamang pagkagagamitan. Mhm. At hanggang doon lang siya. Naalala ko, di ba, tinatanong pa siya, anong masasabi mo dito sa mga nakita mo? Di ba, Mhm. parang unconscionable ba ito? Yeah. Di ba, may mga ganun tanong si Kapunan, kasuklam-suklam ba ito? Kita mo, he was quick to point out that irregular lang. Oho. Because he really couldn't say whether or not they're unconscionable because he has no personal knowledge Mhm. whether or not the money actually went to the pockets of certain people Mhm. and not really not really used for the purpose for which supposedly it was intended. Pero may nabanggit si Attorney Lorna Kapunan na natanggal naman sa listahan yun, yung sa sa record, yung sinabi niyang scam yan, scam. Alam mo naman si Atty. Kapunan, marami naman laging sinasabi, hindi ba? So, wala tayong magagawa. Oho. Yun yung style niya bilang abogado and I Mhm. think she's very effective with respect to that. Mhm. But in reality kasi, conclusion yun. Oho. In fact, that's the reason why pinatanggal yun sa record. Yeah. Kasi yung sasabihin mong scam yan, ang magde-decide nun yung mga senator judges Tama. based on the pieces of evidence presented. Oho. Yung abogado, you're not supposed to say scam yan because Mhm. 'di ba, ang trabaho mo mag-present ng ebidensya, mag-argue ng mag-argue ng arguments, Mhm. hindi ba? Mag-participate sa examinasyon ng witness at hindi mo trabaho na magbigay ng konklusyon. Oho. Ang problema lang kasi dito sa impeachment kasi dahil marami rin kalahok dito, hindi naman abogado o kung abogado man wala masyadong karanasan, Mhm. hinahayaan nila yung mga abogado na magbigay ng conclusion. Mhm. Naalala mo nung time ni Senator Liz Ontiveros, nakalimutan ko yung tinanong niya, pero tinatanong niya yung abogado, ano sa tingin mo? Mhm. Hindi ba? Hindi mo tatanungin kung ano sa tingin mo yung Yes. abogado. Ang trabaho lang ng abogado, mag-present ng evidence. Oho. Kaya nga, it's really proper, kaya lang, syempre, alam mo naman, ang impeachment political exercise. Kaya nga napansin mo, kahit tinanggal sa record yan, Mhm. in-interview pa siya. Pinalinaw pa sa kanya, ma'am, ba't mo ba sinabing in-scam, hindi ba? Oo. So, ang nangyayari rito,
kahit alam nilang hindi proper, sasabihin lang nila kasi pag nasabi na nila, naparating na nila sa publiko, ang publiko, hindi naman naiintindihan ng publiko na hindi admissible yun or tinanggal na yun sa record. Diba? As far as the public is concerned, scam pala yun, hindi ba? Kaya nga yung mga abogado, dapat sinasabihan na huwag magganon because you do not want to unjustly influence the public to think of the issue the way you want them to think about it, hindi ba? Dapat hindi mo i-influensyahan yung kanilang perception at perspektibo. Opo. At attorney, will it matter ba kung ang confidential funds na hawak ni VP Sara way back 2023 ay galing sa opisina ng Pangulo, ay kailangan pa rin bang i-liquidate talaga yon, no? Kahit na ibang sources yon. Syempre, kung ginastos mo yun, kailangan naman talaga, hindi ba, ipapaliwanag mo din yun. Kasi ang misconception, akala nila pag confidential fund, ibibigay sa'yo, tapos bahala ka na. Hindi, meron ding mga documentary requirements, may mga regulatory measures, iba lang yung treatment. Hindi ba? Halimbawa, sa confidential funds, pwede ka nga gumamit ng mga fictitious names, provided of course that you can also provide the real identities of those people. Hindi kagaya ng ordinaryong pondo, na hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng gamitin yung mga pangalang Meligis Piatos, hindi ba? Parang ganon. So ngayon, dahil naungkat itong usapin ng confidential funds, sa mga future po bang mga deliberation sa budget po natin, anong punto mo doon? Kailangan pa ba, attorney, na magbigay pa ba ng confidential funds kung hindi naman talaga ganito ang explanation ng mga agencies eh? Well, unang-una sa lahat, totoo din naman na hindi ko rin maintindihan bakit yung confidential funds masyadong malaki sa certain agencies. Hindi ba? Maganda talaga, tanggalin na lang at ilagay na kung talagang kinakailangan. I guess that would be better. But as regards yung pag-audit ng COA, normal na occurrence sila sa kanila yung ganyan. Alam mo, kung makita mo lang yung dami ng notices of disallowance na pinapadala nila sapagkat hindi maayos yung mga dokumentong isinumite sa pag-liquidate ng paggastos ng pera, magugulat ka na halos lahat ng ahensya may ganyan. So hindi naman yan just because may notices of, just because may notices of disallowance, ibig sabihin automatic may corruption na kasi may pagkakataon pa din naman yung ahensya na linawin niya. Lalo't hindi naman pinalpa yung usapin patungkol dyan. So kaya lang siyempre wala tayong magagawa. Siyempre ang focus yung impeachment, hindi mo naman pwedeng ituro yung iba, hindi ba? Kumbaga ikaw ang hindi mo naman hawak yung bit at ikaw ang naisipan nilang bulat-latin, ano magagawa mo? Ayun, sige. So with that, attorney, baka meron kang next mo na gig, saan ba? Baka pwede mong invite ang ating mga kababayan. Meron po ako sa Pampanga pero sa tingin ko po maso-sold out na yun. Pero meron akong maliit na show sa Makati po sa August 14. Baka ikaw pwede ka, Ayun, sir. August 14. naman ay Biyernes. Nasa Davao ako nun. Nasa Davao. Di sa susunod na lang, sir. Wala akong problema. Di ba meron dito sa Katipunan, may yata daw, may gig ka dyan sa Katipunan area, malapit sa Ateneo? Paminsan po, pag meron ulit sa ita-text kita. Dahil alam ko yung may-ari nun yung si kapatid niya ni Balder. Si Asik. Ni Balder, di ba? Asik Balder. Ang may-ari nun, na-brad ko naman sa fraternity. Yun. Okay, sige. Attorney, thank you so much, ha? All the time. Maraming salamat din po, Sir Alex. Thank you po.